Isang magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Thanks God, it's Friday again, brother and sister in Christ. Inanyayahan ko ang bawat isa na makinig sa ating pagninilay sa mensahe ng Diyos na dala ng The Solid Rock Morning Devotion. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, makikita natin ang tunay na katatagan kay Hesukristo, ang ating matibay na pundasyon. Halina, buksan natin ang ating mga puso at isipan at hayaan natin ang mensaheng ito ang magbigay sa atin ng pag-asa, magbigay sa atin ng lakas at panibagong pananampalataya. Makinig tayo at maranasan ang kapayapaang nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Yan, mga kaibigan, magandang Biyernes ng umaga. Biyernes naman, maunang araw ng Mayo. Kaya salamat sa Diyos dahil patuloy niya tayong pinagpala sa pamagitan ng ating mga lakas. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Ipanalangin natin ang ating mga kaibigan na nagtatrabaho sa mga karagatan, yung mga seaman. Diba? Sige po, manalangin tayo. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang ipanalangin ang aming mga kapatid, mga kaibigan na nagtatrabaho sa karagatan, lalo na ang mga seaman na malayo sa kanilang pamilya upang maghanap buhay at magbigay ng magandang kinabukasan sa kanilang mga mahal sa buhay. Panginoong Hesus, ikaw ang lumikha ng dagat at may kapangyarihan sa hangin at alon. Ikaw ang Diyos na nag-uutos sa unos na huminto at sa dagat na kumalma. Kaya't ipinagkakatiwala namin sa iyo ang bawat marinong nasa gitna ng karagatan. Bantayan mo sila sa bawat paglalayag, sa bawat pagdaan sa malalakas na alon, bagyo at anumang panganib sa karagatan. Ilayo mo sila sa anumang aksidente, sakuna at kapahamakan. Bigyan mo sila ng lakas ng katawan, Panginoon, malinaw na pag-iisip at maayos na kalusugan upang magampanan nila ng mabuti ang kanilang tungkulin. Sa mga oras ng pagod at puyat, ikaw ang maging lakas nila. Sa mga sandali ng pangungulila at kalungkutan dahil sa pagkalayo sa pamilya, ikaw ang maging kaaliwan at kapayapaan ng kanilang puso. Panginoong Hesus, alam mo ang sakripisyo ng bawat seaman, ang mahabang buwan na malayo sa asawa, malayo sa anak, sa magulang at mga mahal sa buhay. Gantimpalaan mo ang kanilang katapatan at pagsisikap. Pagpalain mo ang kanilang trabaho at gawing sapat ang kanilang kinikita upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ingatan mo rin ang kanilang mga pamilyang naiwan dito sa lupa. Bigyan mo sila ng pagkakaisa, kalakasan at pag-unawa habang hinihintay ang pagbabalik ng kanilang mahal sa buhay. Naway panatilihin mong matibay ang kanilang relasyon sa kabila ng distansya. Panginoong Hesus, sa bawat barkong kanilang sinasakyan, ikaw ang maging gabay at kapitan at buong crew. Naway manaig ang pagkakaisa
ang respeto at kaligtasan sa kanilang samahan. Bigyan mo sila ng mabubuting kasama at ligtas na nakapaligiran sa trabaho. At sa tagdang panahon, ibalik mo sila ng ligtas sa kanilang tahanan. Naway makapiling nilang muli ang kanilang pamilya nang may kagalakan, pasasalamat at mabubuting kalusugan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang aming tagapangalaga saan mang dako ng mundo, sa lupa man o sa gitna ng karagatan, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Ang ating pagninilayan ngayong Biyernes ng umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa Santiago. No? Santiago 1, talatang 17. Ito po ang sinasabi. Ang bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na handog ay nagmumula sa itaas, mula sa Ama ng mga ilaw. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Mga kaibigan, anumang bibigay ng Diyos sa atin, ang Diyos ay mabuti at tapat sa lahat ng panahon. Ang bawat bagay na nagmumula sa Kanya ay may layunin, may pagpapala at may kabutihang nakalaan para sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. Minsan, ang ibinigay ng Diyos ay ayon sa ating hinihingi. Ngunit kadalasan, mga kapatid, mga kaibigan ko, ay higit pa roon. Di ba? Sapagkat ang kanyang karunungan ay mas mataas kaysa sa ating pangunawa. Kaya anumang bigay ng Diyos ay dapat nating tanggapin ng may pasasalamat, pagtitiwala at pagpapakumbaba. May mga pagkakataon na ang bigay ng Diyos ay malinaw nating nakikita. Trabaho, diba? Kalusugan natin, ating pamilya, ating tahanan, pagkain sa hapag, at mga biyayang material. Ngunit may mga pagkakataon din na ang kanyang regalo ay nakatago sa anyo ng pagsubok. No? Nakatago sa anyo ng pagsubok, paghihintay, o mga karanasang hindi natin agad nauunawaan. Sa una ay tila mahirap tanggapin. Ngunit sa paglipas ng panahon, makikita natin na iyon pala ang daan upang tayo'y tumibay, tumalino, at lalong makalapit sa Panginoong Hesukristo. Sinasabi sa Santiago 1:17 na ang bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na handog ay nagmumula sa itaas, mula sa Ama ng mga ilaw. Mga kaibigan ko kay Kristo, ipinapakita nito na ang tunay na mabuti ay nagmumula sa Diyos. Nagmumula sa Diyos. Hindi siya nagbibigay upang tayo'y saktan, lahat ay mabuti, kundi upang tayo'y hubugin at pagpalain. Kahit ang mga bagay na hindi natin gusto, ay maaari niyang gamitin para sa ating ikabubuti. Kung ang ibinigay ng Diyos ay tagumpay, manatili tayong mapagpakumbaba. Huwag nating isipin na sariling lakas lamang natin ang dahilan ng ating pag-uunlad. Kilalanan natin ang Diyos ang nagbigay ng kakayahan, oportunidad, at lakas upang marating natin ang ating tagumpay.
Ang biyaya ay hindi dahilan upang magmataas, mga kaibigan ko, mga kapatid. Hindi yan dahilan upang tayo ay mapagmataas, kundi pagkakataon upang magpapasalamat at tumulong sa iba. Kung ang ibinigay naman ng Diyos ay paghihintay, mga kaibigan, matuto tayong magtiwala. May panahong tila tahimik ang langit at parang walang sagot sa ating mga panalangin. Ngunit, mga kaibigan, tandaan natin, ang paghihintay ay hindi pagtanggi. Madalas, ang Diyos ay naghahanda ng tamang panahon, tamang tao, at tamang direksyon para sa atin. Ang hindi pa dumarating ngayon ay maaaring mas magiging maganda kapag dumating sa takdang oras. Kung ibinigay ng Diyos ay pagsubok, mga kaibigan, mga kapatid, no? Matuto tayong maging matatag. Ang apoy ng pagsubok ay hindi para tayo'y sunugin, kundi upang tayo'y dalisayin. Sa hirap natin, nakikilala ang lalim ng ating pananampalataya. Sa luha natin natutunan ang tunay na pag-asa. At sa kahinaan natin, nararanasan ang lakas ng Panginoong Diyos. Kung ang ibinigay ng Diyos ay maliit lamang sa paningin ng tao, huwag natin itong maliitin. No? Huwag natin maliitin. Ang maliit na biyaya ay maaari pa rin maging simula ng malaking himala. So, ang simpleng pagkain ay sagot sa gutom, di ba? Ang simpleng trabaho ay simula ng pagbangon. O ang simpleng kaibigan ay maaaring maging sagot sa kalungkutan. Ang simpleng araw ng kapayapaan ay isang napakalaking regalo na hindi nabibili ng salapi. Ano mang bigay ng Diyos, mga kaibigan ko, kay Kristo, ay may kasamang aral. Minsan, nagbibigay siya upang tayo'y magalak. Minsan naman, upang tayo'y matuto. Minsan, upang tayo'y tumigil at magnilay. At minsan, upang tayo'y magbago. Di ba? So, hindi natin agad makita ang dahilan. Makakatiyak tayo na ang Diyos ay kumikilos para sa ating kabutihan. Kaya sa halip na magreklamo, mga kaibigan, kapatid, matuto tayong magpasalamat. Sa halip na mainggit sa natanggap ng iba, pahalaga natin ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sa halip na questionin ang Diyos, matuto tayong manalig sa kanyang plano. Ang kamay ng Diyos ay hindi kailanman nagkakamali sa pagbibigay. Alam niya kung ano ang kailangan natin. Kailangan natin ito. Kailangan. No? At paano ito magiging pagpapala sa ating mga buhay? Tandaan natin, mga kapatid, mga kaibigan ko kay Kristo. Ang anumang bigay ng Diyos ay laging mabuti sa tamang panahon. Kaya tanggapin natin ito ng may pananampalataya. Ingatan ng may pananagutan. At gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Sapagkat kapag mula sa Diyos ang isang bagay, may kapayapaan, may saysay, at may tunay na pagpapala. Manalangin tayo. Amang mapagmahal sa langit, maraming salamat sa iyong banal na salita na nagpapaalala sa amin na ang bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na handog ay nagmumula sa iyo. Salamat sapagkat ikaw ang bukal ng lahat ng biyaya, pag-ibig, lakas at pag-asa
sa aming buhay. Panginoong Hesus, sa oras na ito ay kinikilala namin na ang lahat ng aming tinatamasa, buhay man, kalusugan man, pamilya man, hanap buhay at araw-araw na mga pangangailangan ay mula sa iyong mapagpalang kamay. Turuan mo kaming maging mapagpasalamat sa malalaki man o maliliit sa biyayang aming natanggap. Naway aming hindi kami maging mapagmataas, kundi manatiling mapagpakumbaba sa iyong harapan. Ama, kung may mga pagkakataon mang kami ay nanghihina, nag-aalinlangan, kung naliligaw ng landas, ipaalala mo sa amin na ikaw ay hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na tapat noon, ngayon at magpakailanman. Kapag ang mundo ay puno ng pagbabago at kaguluhan, ikaw ang aming matibay na sandigan at kanlungan. Tulungan mo kaming gamitin ang bawat kaloob na iyong ibinigay para sa kabutihan ng iba at sa iyong kalwalhatian. Ang aming talento, oras, lakas at mga pagpapala ay naway maging daan upang makapaglingkod, makatulong at makapagbahagi ng pag-ibig sa aming kapwa. Panginoong Hesus, habang kami ay magtatapos, samahan mo kami sa aming mga gawa at sa bawat gawain na aming haharapin. Patuloy mo kaming ingatan sa panganib, ilayo mo kami sa kasamaan at punuin ng iyong kapayapaan. Naway dalhin namin sa aming puso ang aral ng iyong salita at maisabuhay ito sa araw-araw. Maraming salamat, Ama, sapagkat ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng kamabuti. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at karangalan sa makapangyarihang pangalan ni Hesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen.